Approve na hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama natin tuklasin ang mga pamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya na sadyang ginawa para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon at suggestion sa ating email at fan page na naka-flash po ngayon sa inyong mga screen. Makilawak na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve. Gawin natin to. Sabi nila, ang price daw ng progress ay yung mga natitira sa mga ginagamit natin at ginagawa manufacture natin for humanity to survive and to prosper. Itong mga waste products na ito ay nakakaapekto sa ating environment. Merong isang ahensya ng pamahalaan na tumutulong i-monitor ang impact nito sa ating environment at katuwang natin sa pagsisiguro na hindi masisira o minimal lang ang epekto nito sa ating kapaligiran. Kung sino po sila ang ating kakwentuhan ngayon dito sa Approve Kayong Aalis. Magbabalik po kami. Ang maling handling ng mga basura at iba pang pollutants ay malaki ang dinudulot na pinsala sa ating kapaligiran at sa ating malusog na pamumuhay. Katuwang natin sa pangangalaga nito ang Environmental Management Bureau. Tinatag ito bilang supporting body ng Department of Environment and Natural Resources noong 1987. Ito ay pambansang otoridad na nananagot sa prevention and control ng polusyon upang mapanatili ang isang kapaligiran na nagsusulong ng malusog na pamumuhay. Ang EMB ay tumutulong sa paggabay at pagprotekta sa ating mga natural resources at sa pagpapanatili ng pag-unlad nito. Pinamamahalaan din ng EMB ang air at water quality, kung saan pinag-aaralan nila kung ito ay maaaring magdala ng panganib dulot ng nakakalason na basura. Dahil dito, ipinatupad ang tinatawag na Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act ng Philippine Environmental Impact Assessment System. Nais sa Environmental Management Bureau na mahikayat ang mga ahensya ng industriya na may sulong ang voluntary self-regulation. Sa ilalim ng Philippine Environmental Partnership Program, ang EMB ay nagbibigay ng technical at regulatory assistance bilang incentive para sa industriya at ma-implement ang cost-effective na paggamit ng mga strategies sa pamamahala ng polusyon. Ako si Jinky Lustica at approve sa amin ang ahensyang ito. Ang ating kapaligiran ay responsibilidad nating lahat at responsibilidad natin sa ating mga anak at sa magiging anak ng ating mga anak. Kaya kasama po natin ngayon ang Chief ng Environmental Impact Assessment and Monitoring Division ng EMB, si Mr. Emil Kempis. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Elaine, at magandang hapon din sa mga viewers ng Approve. Okay, hindi masyadong naririnig yung EMB, no? Ang lagi naririnig kapag kakapaligiran ay ang DENR. But your department or your division is a specialized division. Could you tell me more about this, sir? Opo. Ang Environmental Management Bureau ay isa sa mga ahensya na nakapaloob sa DENR. Isa ito sa mga bureaus na natasan para magtalaga ng mga mag-implement ng mga policies at programs para sa pangangalaga at pag-i-enhance ng environment natin, pangangalaga sa kapaligiran. So, ilan sa mga batas na pinapatupad ng Environmental Management Bureau ay tungkol sa Presidential Decree 1586, which is the Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Statement System, yung Republic Act 8749, which is the Clean Air Act, yung ding Clean Water Act, yung Republic Act 9275, at maging yung Republic Act 6969, which is a Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Isa pa rin, kasama rin dito sa pinapatupad, yung tungkol sa Republic Act 9003, o yung Solid Waste Management Act. Okay, so napakaraming batas to. So bali, 5 batas yung aming pinapatupad. 5 major na batas. Tapos, kapag may mga bagong projects, merong mga
pwedeng, yung mga isasubmit dito sa mga laws na ito para masiguro na hindi makalalabag, ang inyong ahensya ang isa sa mga nakatutok. Opo, Okay. tama po yun. Alright. Now, sir, ang EMB ay binuo later, no? Nauna ang ating DENR. Sumunod Opo. lang ang EMB. Nakakita ng pangangailangan for the specialized services of the EMB. Opo. Okay. Pag sinabi nating specialized services na binanggit natin kanina, yung impact assessment. Pag sinabi nating impact, dalawang bagay yan, either positive or negative. Ito ay responsibilidad ng EMB. Opo. Okay. So how exactly do you assess a Opo. project? Okay. Ang pag-assess ng project, ng pangailangan nito ay nakatalaga doon sa batas natin na PB 1586, yung environmental impact statement. So dito, bagong isang proyekto itayo, kinakailangan nilang gumawa ng isang study na tinatawagin natin na environmental impact assessment study. So titingnan dito sa proyektong ito, ng gagawin niyang proyekto, ano yung magiging epekto nito sa kapaligiran on different phases of the study ng project. Halimbawa, during construction, ano yung magiging epekto ng project sa ating kapaligiran during construction? Tulad ng air pollution, ano yung magiging dust pollution niya, And water even noise pollution, pollution, diba? and even noise pollution, dust pollution, water pollution during the construction stage, noise pollution, may traffic ba ito makaka-apekto, mayroon bang mga bahay na pwedeng maapektuhan. Right, right. So these things are identified, and then also the impacts identified, and then what are the mitigating measures na gagawin niya at different stages of the project para hindi maka-apekto o ma-lessen yung impact niya sa environment. Right. So hindi naman tayo nakatutok lang doon sa mga negative impacts, but also we also looking into the positive impact ng project Right. sa ating paligid o sa mga communities. Tulad ng ang proyekto ay pwedeng magbigay ng dagdag na trabaho sa mga tao sa paligid o sa mga mamamayan. So ito isang positibong impact na makikita natin na magiging to the benefit of the people. Also, the project would be able to give taxes Right. also sa mga munisipyo na magiging dahilan din para magamit itong perang ito para sa mga iba pang proyekto naman ng mga Sa lugar munisipyo na yan, sa o ng location. gobyerno. Yes, sir. Now, lagi natin naririnig, no, kapag ka nababalita ang isang malaking proyekto, for example, and especially, no, halimbawa isang ospital, matunog na matunog yung acronym na ECC, Environmental Compliance Certificate. Ano ba yung ECC? Sino ba ang dapat kumuha nito? At ano yung mga papeles at requirements para makakuha ng ECC? Because without the ECC, that project cannot exist. Will Apo. not be allowed to exist. Okay, so So, ang ECC ay isang dokumento na i-issue natin pagkatapos na ma-evaluate yung kanilang project study na sinasabit sa amin. okay. Ang project study na binasabit sa amin, depende sa laki ng proyekto, ay pwedeng maging tinatawag natin initial environmental examination. Okay. Dito, nakapaloob dito yung scope ng project. Saan ang location, ano yung talagang gagawin ng project. Halimbawa, ito isang pabrika from the raw materials to the finished product. Okay. At ano yung mga Yung probable waste. Yung mga byproducts. Oo, byproducts at ano yung mga probable waste products na magagawa ng pabrika. I-identify niya ito at isusubmit sa amin at naka-identify din doon kung ano yung kanyang probable mitigating measures na gagawin sa identified waste. Now, pag-aaralan namin yon at kapag nakitang may kulang, ay sasabihin namin sa kanya kung ano pa yung dapat niyang gawing karagdagan ng mga information para maging angkop sa aming mga requirements. Right, Yun. right. At kasama din dyan, sir, kasi di ba iba yung nasa papel eh. Iba yung sa actual implementation of the project. Your agency or your division is also tasked to do monitoring, just Apo, to tama po yan. make sure na Apo. kung ano yung sinulat nila, sinabit nila sa inyo, na binigay ninyo ng preliminary approval, yun ang i-implement din nila. Tama po yun. Kasi ang ating project ay titingnan natin na mula sa construction, operation,
at maging sa abandonment phase ay kanilang na-identify, natututukan natin yung pabrika o yung isang project sa kanyang habang buhay na pag-ooperate. Yes, yes. So, pagkatapos may issue yung ECC, palagay natin na issue ng Environmental Compliance Certificate, ay may monitoring activity pa rin kami na gagawin to determine kung ano yung compliance niya dun sa mga ECC conditions na nilagay natin. Kabilang na doon yung compliance niya dun sa mga iba't ibang batas natin tulad sa Clean Air Act, sa Clean Water Act, no? Bawat sa ospital, saan napunta yung kanilang mga liquid waste doon. Sa Republic Act 6969 sa toxic and hazardous waste, saan naman napupunta at paano kinokolekta at paano i-dispose, i-store at i-dispose yung mga hospital waste, kung tawagin natin mga pathogenic infectious waste. So, yun titingnan natin yun. Also, yung kanilang mga solid waste din, yung mga basura, sila ba ay mayroong tinatawag natin materials recovery facility, kung saan pinaghihiwa-hiwalay yung ating pinagbubuklod-buklod yung mga recyclables at non-recyclables, at saka yung mga nabubulok na mga basura. Okay. Now, na-discuss natin yung ECC. Pagbabalik natin mga kaibigan, yun namang CNC. ECC is Environmental Compliance Certificate. Yung CNC naman is Certificate of Non-Coverage. Malalaman natin yan together with the information kung ano ba na iaambag ng EMB no, sa kampanya natin para proteksyonan ang ating environment without necessarily stopping progress from happening. Pagbabalik yan, kasama pa rin natin si Mr. Emil Kempis, ang Chief ng Environmental Impact Assessment and Monitoring Division. Kaya huwag kayong maalis. Okay, kapag ang pinag-uusapan ay environment, no, hindi lamang yung kalagayan ng mga tao, kundi yung the general flora and fauna ang pinag-uusapan natin dito na hindi dapat masisira. Kung meron mang impact, because of course, we have to pay a price for progress, pero yung minimal lamang. Kanina, ang pinag-uusapan namin ni Mr. Kempis ay ang ECC. Meron ding CNC. Ano naman yung CNC, sir? Opo. Hindi po naman lahat ng proyekto ay kailangan kumuha ng Environmental Compliance Certificate. May mga proyekto na tinatawag nating, pwede natin masarang exempted, at kaya sila tinatawag nating non-covered. Okay. CNC is Certificate of Non-Coverage. What are the projects that would qualify for CNC? May mga proyekto po na depende sa kanilang size. For example, sa ngayon po, ang mga restaurants na less than 1 hectare are non-covered by the EIA requirements natin. Yun din pong mga buildings na which are less than 1 hectare, ang gross floor area ay non-covered din ng ating requirements. Maging ang mga gasoline station, for example, na less than 20 kiloliters ang capacity, ng storage capacity, would be also exempted from the ECC requirements. So, marami po sila naman din, pero yun nga, depende lamang sa laki at scope ng project, saka sila magiging papasok dun sa coverage ng Environmental Compliance Certificate. Right. Balikan natin, sir, yung ECC, no? Kasi dito maraming medyo lumalagapak ng konti, ano? Kapag hindi nakakomply. Minsan nakagastos na sa engineer, sa architect, etc., etc. Tapos hindi pumapasa sa ECC. Meron din mga kababayan tayo na pinipilit ilusot kahit walang ECC. Sir, ano ang penalty, ano ang parusa kapag hindi sila nag-comply o pinilit nilang ituloy ang proyekto without the ECC? Ayon po sa PD 1586 ay mayroon tong nakalagay na penalty which is 50,000 pesos kapag hindi na nila ipinatupad. Hindi sila kumuha muna ng ECC bago magkaroon ng
bago nila implement yung kanilang project. Now, of course, ang EMB ay bahagi sa napakalaking responsibilidad ng ating Department of Environment and Natural Resources. At malaking bahagi nito ay may kinalaman sa actual interaction, actual processes sa mga man-made projects, no? Hindi katulad dun sa ibang responsibilidad ng DENR. Nakafocus sila doon sa wild flora and fauna natin to preserve. Ito sa inyo, may kausap tayong tao, may kausap tayong korporasyon, merong actual na tawag dito, logistics na nangyayari dito. Now, Metro Manila is already congested, no? At dire-diretso pa rin ang inyong trabaho dito sa Metro Manila kasi booming ang mga proyekto dito. Opo. So far, sir, how successful has the division been pagdating sa... Kasi kahit yung mga old buildings, no, na aayusin, meron din kayong requirements dun eh. Hindi sila nakakawala porque nakatayo na sila before the EMB was established. Pagka gagalawin nila yon, they have to submit to your rules also? Yeah. Yung pong mga building, for example, of projects which were started before 1982 at hindi nagkaroon ng expansion or modification of operation until now, ay magiging exempted sa ECC requirements. Right. Pero kung magkakaroon sila ng expansion or modification of operation after 1982, covered na siya ng ECC requirements natin. Magkasabit na sila ng mga dokumento para sila ay makakuha ng environmental compliance certificate. Okay, kasi ngayon ang ating growth, because we have very limited land area, no, ang growth na natin pataas Vertical, na. Okay, so yung mga old buildings before, wala na silang expansion na horizontal, vertical na yung... Ito, nagsasubmit na sa inyo ito. Opo, yun po ang pinaka parang boom ngayon. Ang pagtatayo ng mga condominium at mga hotels na to. Vertical ang mga structures dito sa Metro Manila. Okay. Ang hindi alam ng ating mga kababayan, even yung requirements sa sewerage, no, sa mga condominium na ganito, mahigpit ang ating ECC, pati doon sa, ang tawag dito sa water supply. Hindi basta-basta sila pwedeng maglagay ng pump na makakaapekto doon sa mga surrounding areas, mauubos yung tubig kasi mapupunta lahat doon sa mga high-rise. You are very strict with this, sir. Opo, tinitingnan po natin din yon tungkol sa lalo na yung mga discharges nila ng mga wastewater coming from the domestic o commercial discharges ng mga buildings na to, ay nire-require natin na magkaroon ng tinatawag na wastewater treatment facility, in which case yung kanilang effluent o yung tubig na labas mula sa treatment facility should comply with the DNR standards for effluent wastewater. So meron tayong pamantayan doon at kung sila ay pumapasa doon at nag-apply sila ng discharge permit, ay pwede silang issuehan ng discharge permit. Okay. Kung hindi naman sila papasa, ay i-apply sa kanila ang mga probable penalties which are sanctioned by the Clean Water Act. Right. Yung mga laws na Clean Water Act. nagki-create din sa powers ninyo. Now, sir, because the EMB is in charge of the initial approval, ano po, tsaka yung monitoring ng implementation ng mga projects, what kind of experts do we find at EMB? Meron ba tayo dyan, ano ba, engineering ba, chemical chemists? Sino-sino yung mga experts natin dyan? Karamihan po sa amin ay mga engineers. Engineers? We have chemical engineers. Ako po chemical engineer, I sanitary see, engineer. okay. Mechanical engineers, we have electrical engineers, we have also may forester din kami, meron din kaming mga chemist, meron din kaming mga biologist, meron din kaming May medical doctors din kayo, sir? wala po kami Wala medical kayong- doctors. Okay. Yun, karamihan sa amin engineers ang Parang on the profession. molecular level ang inyong ano. Meron din po kami mga environmental science graduates, mga ganon. Okay. At saka mga other pang multi-sectoral ang disciplinary kami. Okay. As I said earlier kanina, sir, ang DENR, sikat na yan, ano, pag sinabi natin DENR, Department of Environment and Natural Resources, pero ang EMB, because it is a division, one of the divisions of the DENR, hindi siya masyadong naririnig. But there have been accomplishments already that are under the belt of the EMB. At merong mga programa na
nakaready ngayon. Kailan, sir, ang anniversary ninyo? Itong June, Itong magkaka 26th anniversary ang DNR. Okay. At marami ring programa siyang nakalaan para sa programa itong June. Kabilang may mga exhibits. But it would be culminated on the last week of June Okay. by clean-up activities, massive clean-up activities to be participated by different, all of the, meron kasi kaming Adapt Estero project. In Okay. this case, it is a public-private partnership. Meron kaming mga kapartners na mga private na nag-adapt ng portions of Esteros. So, ito ay about 30 na sila na private firms na nakatap ng DNR to adapt certain portions of Esteros. So, the culminating activity would be to clean simultaneously yung mga 30 stations na to, Estero stations, together with some, of course, with the DNR people, and also with some, also the students, yung NTSP students. Right. So, kabilang sila na magiging katulong natin sa paglilinis sa katapusan ng buwan. Pero in between that, meron din mga activities ang DNR which will be also towards enhancement of the environment and also enhancement of the knowledge of the people para sa pagtungo sa paglilinis at pangangalaga ng kapaligiran. We like that very much because we firmly believe, kaya nga nag-exist po ang Approve, sir, at saka mga kaibigan, is because we believe in the power of information. No? For example, the wealth of information na nandyan sa opisina ninyo na hindi alam ng ating mga kababayan how they can contribute, however little. Pag pinagsama-sama na katulad ng ginawa ninyong proyekto dyan sa Estero, kasi kung isang buong Estero yan, yung haba niyan, ibibigay mo sa isang entity, parang nakakalula. But if you subdivide it and then you just schedule a simultaneous cleanup and then the care, the investment there because you become a stakeholder, malaki yung impact nito sa ating environment. Pati yung pagbaha, mamimitigate natin. Opo, yun ang talagang isa sa mga siguro positive impact talaga na makikita natin. Bukod doon sa magiging aware masyado yung mga taong nasa kapaligid ng Esteros na kailangan talaga natin ang sama-samang pagtulong para sa mapa-enhance ang ating environment. Okay. Now, sir, I wish we had more time but we don't. So, I will give you about a minute para i-address ang ating audience para hikayatin sila na makialam dito sa kampanya natin sa hindi lamang sa preservation kundi sa protection, active protection, lalo na kung merong, pwede ba natin sabihin policing agency kayo? Pwede rin po. Yung policing agency like the EMB. Mga kaibigan, si Mr. Emil, Kempis ng EMB, sir. Okay po. Sabi nga po sa isa mga declaration principles ng Clean Air Act is a clean and healthy environment is for the good of all and should therefore be the concern of all. Ibig sabihin lamang po nito, hindi lamang isa-isang tao o isang ahensya ng pamahalaan ang dapat tumutok dito, kundi tayong lahat bilang mga mamamayan at sabi nga bilang mga earthlings ay kaya dapat tayong tulong-tulong na mga laga sa ating kapaligiran. Right. Tungkol naman sa mga industriya, ang ating topic dito sana, ang gusto namin mangyari ay hindi naman yung talagang sila ay pigain, kundi we would like to work, sinasabi natin, sustainable development. Right. Kung saan, we would like them to grow, but at the same time, we would like them to be more responsible for the environmental management and protection. Right. So with that, we would like to everyone, of course, to be more vigilant para sa pangangalaga ng ating kapaligiran at mag-participate tayo sa kung anumang ating posibleng maitulong para sa paglilinis ng kapaligiran at pangangalaga nito. Okay. Now, mga kaibigan, of course, we are going to flash sa inyong mga screen sa kanilang contact details if you have questions, if you have inquiries, at doon, lalo na dito sa ipagdiriwang na 26th anniversary ng DENR, ay ibibigay po namin sa inyo kung paano sila makukontak, kung paano makukontak ang opisina ni Mr. Emil Kempis. Sir, maraming salamat po sa inyo. At magkita-kita po tayo dito sa paglilinis ng esterong ito, sir. Okay po. Thank you very much po. Okay, dyan lamang po kayo, mga kaibigan. Magbabalik pa rin tayo ang ating nakasama, si Mr. Emil Kempis, Chief ng Environmental Impact Assessment and Monitoring Division ng EMB. Magbabalik po kami.
tayo isang bayan at ang bayan natin ay nasa iisang mundo, nasa iisang daigdig, nasa iisang earth. Kaya responsibilidad nating lahat. Sabi nga ni Sir Kempis kanina, we are all earthlings, tayo mga residente ng mundong ibabaw, kaya may responsibilidad tayo sa pangangalaga nito. And it's nice to know that we have EMBO, the Environmental Management Bureau, na katulong natin sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo Martes at Huwebes, ng alas 5:30 ng hapon. Kami po ay inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes at ito ang Approve, gawin natin to.